Ako si Cedric Carandang, 16 na taong gulang, mula sa Banilad, Nasugbu, Batangas. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, kilala ako bilang isang binatilyo na tahimik, palatanong, masiyahin at mapagbiro. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya na patuloy na nakikipaglaban sa kahirapan, at ito ang naging dahilan ng isang malaking pagkakamali sa aking buhay. Dahil sa matinding pangangailangan, nagawa kong gumawa ng iligal na paraan, ang pagnanakaw. Alam ko sa sarili ko na mali ang ginawa ko, at wala itong ibang dahilan kundi ang kahirapan na aking kinakaharap. Maraming nagsasabi na ako ang may kasalanan ng lahat, at kahit masakit, tinatanggap ko ang katotohanan iyon. Ngunit, naniniwala ako na ang bawat pagkakamali ay may kaakibat na aral. Ang bawat pagbagsak ay simula ng pagbangon. Sa kabila ng aking nakaraan, may pag-asa pa rin. Sa aking harapan, may nakabukas na pinto. Isang pinto na patungo sa bagong simula, sa pagbabago, at sa pagkakataong matuto at maging mas mabuting tao. Ako, si Sara May Aybaldos, 19 na taong gulang, mula sa barangay ng Toong, Tuwi, Batangas. Isang tahimik, pero palangiti na bata, mapagmasid at palaging seryoso. Dahil sa kahirapan na aking kinalakihan, ay nakagawa ako ng isang mabigat na desisyon, ang pagnanakaw. Dahil lang sa kagustuhan kong makakain at mairaos ang isang araw na gutom. Ngunit, tulad ng bukang liwayway, matapos ang dilim, naniniwala akong may pagkakataong magbago. Hindi pa huli upang maituwid ko ang aking pagkakamali, tahakin ang daan patungo sa pagbabago at magsimulang muli. Ako si Beatrice Faith Ina Katigbak, 19 na taong gulang, mula sa Lumbang Kalsada, Calaca, Batangas. Isang tahimik at mapagmasid na tao, nagmula sa isang simpleng pamilya na nahihirapan sa buhay. Ngayon ay humaharap ako sa kasong pagnanakaw. Alam kong mali ang ginawa ko, at hindi ko ito ginawa para sa sarili kong kapakanan, kundi para sa aking kapatid na nangangailangan ng agarang operasyon. Wala na kaming ibang malapitan, at sa desperasyon, nagawa ko ang bagay na ito. Ngunit sa huli ay natutunan ko na hindi tama ang gumawa ng krimen, kahit gaano pa kabigat ang aking pinagdadaanan, at mas mainam na humingi ng tulong sa iba kaysa gumawa ng mali. Ako si Juan James R. Navarro, 18 taong gulang, mula sa Nasugbu, Batangas, at may tangkad na 187 cm. Isa akong kabataang masayahin, palabiro, at madalas ay nakasama ng aking mga kaibigan sa iba't ibang lakad. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya na may pangarap na makaahon sa hirap. Ngunit, dala ng impluwensya ng barkada, nagawa kong maligaw ng landas. Sa kagustuhan kong makibagay at hindi maiwan, natutunan ko ang mga maling gawain, ang magnakaw. Sa una, inakala kong ito'y simpleng bagay lamang. Ngunit, kalaunan naramdaman ko ang bigat ng kahihiyan at ang sakit ng pagkakamaling iyon. Ako si Diana Deleganzo, 19 na taong gulang, mula sa Calatagan, Batangas. Ako ay isang simpleng dalagang tahimik, mapanuri, masayahin, at may pusong mapagbiro. Lumaki ako sa isang pamilyang nakikipagsapalaran sa hirap ng buhay. At dala ng matinding pangangailangan, nagawa kong gumawa ng isang pagkakamali, ang pagnanakaw. Alam ko sa sarili kong mali ang aking ginawa, ngunit naisip ko, hindi rito nagtatapos ang lahat. Ang pagkakamali ay dapat subukan at subukin kong ituwid upang maging hakbang sa mas mabuting kinabukasan. Napagtanto ko na hindi ko dapat iwan ang mga pangarap ko, pagkas ay huwag kong iwanan ang pag-asa. Sa bawat pagbagsak, may pagkakataon din para bumangon. Sa halip na magpatalo, pinili kong gawin aral ang aking nakaraan. Ngayon, naniniwala ako na sa bawat pagsubok may kaakibat na pagbabago. Ang bawat sugat ng kahapon ay tulay ng bukas. Ang mahalaga ay huwag akong tumigil kung may pag-asa pa. At dahil doon, handa akong yakapin ang pagbabago. Mula sa pagbangon, pag-asa,
at sa mas mabuting ako. Ako si Sandy Valdez, 19 na taong gulang, nakatira sa Kilitisan, Calatagan, Batangas. Kilala ako sa pagiging mahiyain, laging mag-isa, nakikisalimuha lang sa taong malalapit sa akin at may isang mabuting puso. Kinalakihan ko ang isang pamilyang puno ng pagmamahal, ngunit sa isang pangyayari sa aking ama, nagawa kong magnakaw. Nangailangan kami ng malaking salapi at nagpandautang-utang na kami. Ngunit hindi pa rin ito naging sapat. Kaya, sa kagustuhan kong maging maayos ang kalagayan ng aking ama, nagawa ko ito. Sa pagdating ng araw, napagtanto ko na kahit napakahirap na ng sitwasyon, may isa pa rin na bagay na malulutas ang isang problema na hindi ko kailangan magnakaw. Naging isang aral at tumatak ito sa akin sa araw-araw naming pamumuhay. Ako, si Arian M. Esteron, 19 na taong gulang, nakatira sa Maugat, Nasugbu, Batangas. Masiyahin, mapagbiro, mula sa pamilya ng mga dukha. Ako ay may kasong pagnanakaw. Nagawa ko lamang ito nang dahil sa kahirapan na lagay sa buhay. Sabi nila, ako raw ang may kasalanan ng lahat. Alam ko na mali ang ginawa ko. Walang ibang dahilan kundi gumawa sa ilegal na paraan. Ngunit kung aking iisipin, may pag-asa pa na alam kong nakantabay dahil ang bawat pagkakamali ay may aral na iniiwan. At alam kong pagkatapos na suliraning ito, may nakabukas na pinto. Pinto na patungo sa pagbabago at bagong pagkakatuto. Ako, si Charles Allen. Kasama sina Cedric, Arian, Dayan, Sarah, Sandy, Beatrice at Yuan. Kami ang mga nasangkot sa krimeng ito na nagawa lamang dahil sa matinding hirap ng buhay at pangangailangang matustusan ang aming araw. Noong ika-20 ng Setyembre taong 25, naganap ang isang krimen na planado at pinaghandaan. Alam na ng bawat isa ang kanya-kanyang gawain at tungkulin. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, kami ay nahuli ng mga otoridad. Natonton namin ang isang tindahan na halos walang tao at sa harap ng perang nakaantabay sa bawat isa. Tila nadala kami ng agos patungo sa kapahamakan. Ang inakala naming pinto na sagot sa kahirapan ay nauwi sa pagkakakulong sa mga rehas na tila walang labasan, walang patutunguhan at walang hanggang kaparusahan. Ngunit sa huli, napagtanto naming walang magandang ibubunga maling gawa dahil ang perang hinangad ay panandalian lamang. Ngunit ang kapalit ay habang buhay na pasanin at sugat sa aming konsensya. Kung maaari lamang maibalik ang oras, mas pipiliin naming tahakin ng tama kaysa masadlak sa pagkakamali. Ang aming ginawa ay hindi na mababawi, ngunit sa puso namin nananatili ang pag-asa na mapatawad. Muling bumangon at magsilbing aral na ang krimen ay kailanman hindi magiging sagot sa kahirapan.